ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Bahagi ng tulay sa Isabela, bumagsak matapos daanan ng dump truck. 6 sugatan, pero driver ng truck tumakas. Impeachment court, magko-convene na sa June 2. Paglilitis kay VP Sara Duterte, sisimulan sa Hulyo 30, ayon kay Senate President Cheese Escudero. Toll rates sa NLEX, tataas simula March 2. Rollback naman sa mga produktong petrolyo, nakaamba sa susunod na linggo. Sa MBC TV correspondents, lalaki patay matapos madaganan ng poste sa Davao City. Sa MBC TV Sports, MPL Philippines Season 15 magsisimula na ngayong araw. Sa showbiz pattern, NCIP hindi nagustuhan ng umano'y demeaning gestures ni Diwata habang nakasuot ng traditional Cordillera attire. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Bumagsak kagabi ang bahagi ng isang tulay na nagkokonekta sa Kabagan at Santa Maria sa Isabela matapos daanan ng dump truck. 6 ang naitalang sugatan mula sa nangyaring insidente habang pinaghahanap naman ng mga otoridad ang tumakas nitong driver. Una sa balitang yan si Grace Sansano. Nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon at assessment sa tulay na bumagsak sa bahagi ng Santa Maria, Isabela, ang Santa Maria Kabagan Bridge, kung saan ay mayroong 6 na katao ang sugatan habang isa ang napilayan. Ayon kay DPWH Regional Director Matias Manila, isa sa pangunahing nakikita nilang dahilan ay ang overloaded na 12-wheeler truck na kargado ng malalaking bato, kung saan ito ay tinatayang nasa 100 tons mahigit ang karga nito. Samantala, patuloy namang pinaghahanap ang driver ng truck kung saan tumakas ito noong oras na bumagsak at tumalilis sa mga taong mga tumutulong na noon. Ayon sa Kabagan MDRMO, sa atas na rin ng Provincial Governor ng Isabela na si Governor Rodito Albano na kinakailangang hanapin ng mga tauhan ng PNP kung sino ang driver na ito. Bagamat nalulungkot ang naturang gobernador sa nangyari, ay mahalaga pa rin pangunahan daw o unahin ang pagtulong sa mga biktima ng mga nasugatan. Nagkakalaga ng mahigit na 600 milyong piso ang naturang proyekto, subalit hindi ito pansamantalang nagamit dahil nga kinakitaan ng ilang problema sa naturang konstruksyon. Nitong nakalipas na 3 buwan, pansamantalang pinagbawal ang pagdaan ng mga heavy trucks doon at tanging mga light vehicles lamang ang pinahihintulutang makaraan. Isa sa nakikitang dahilan ng Regional Director ng DPWH ay ang overloaded na 12-wheeler truck na kargado ng mga bato. Ito raw ang dahilan kung bakit bumagsak ang third span ng naturang tulay. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon at assessment ng DPWH na dumating na rin ang mga tauhang opisyal ng Central Office ng DPWH. Ayon kay Engineer Matias Manelad, ang Regional Director ng DPWH Region 2. Bagamat dumaan ito sa masusing assessment sa naturang iconic bridge na tinawag ng maraming netizen, ipinatawag na rin ang kontraktor ng naturang proyekto para pagpapaliwanagin hinggil sa naturang proyektong bumagsak. Matatandaang ipinag-utos ng Central Office na ang lahat ng mga tulay na may edad na 50 pataas ay kailangang suriin at magkaroon ng pagbabago.
Isang tulay noon sa bahagi ng Pangasinan ang kahalintulad din na bumagsak dahil sa dinaanan ng mabigat na truck. Para sa MBC TV Network News, ito si RH25 Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaugnay ng balitang yan, nakahandang sumalang sa anumang investigasyon ang Region 2 branch ang Region 2 DPWH matapos mag-collapse ang isang tulay sa bahagi ng Isabela. Depensa nito, hindi substandard ang kanilang gawa at sa halip ay overweight lang talaga ang dumaan na dump truck dito. Pakinggan natin ang ulat ni Rose Babiera. Yes, Kuya Sir, we are ready. In the name of public service, transparency, and accountability, we are open to any investigation. And in fact, dito na kayo mga experts natin sa Central Office to assess really kung ano yung naging dahilan ng pag-fail ng ating struktura. Handang humarap ang Department of Public Works and Highways o DPWH Region 2 sa anumang investigasyon kaugnay sa bumagsak na Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela kagabi. Ayon sa Kabagan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, 4 na sasakyan kabilang ang isang dump truck, 2 SUV at isang motorsiklo ang nadamay sa insidente. Lula ng 6 na individual na napaulat na nasugatan at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Sa panayam sa DZRH ng Regional Director ng DPWH Region 2 na si Matias Malenab, ayon sa initial assessment ng kagawaran, bumagsak ang naturang tulay nang dumaan ang isang dump truck kargado ng boulders na may bigat na higit sa 100 tonelada. Paliwanag ni Director Malenab, nasa 45 tons lamang ang kapasidad ng tulay. Batay ito sa standard maximum gross vehicle weight sang-ayon sa RA number 8794. At base sa kalkulasyon ng DPWH, ang dump truck na tinuturong dahilan ay may karga na halos 87.39 tons ang bigat. Dagdag pa ang 15 tons na standard vehicle weight ng truck. Pumapatak ito sa 102.39 tonelada na halos doble sa kaya ng tulay. Nilinaw ng direktor na walang problema sa pundasyon at pumasa ito sa lahat ng testing. Wala aniyang nakikitang otoridad na iba pang dahilan kundi ang overweight na truck. Nang tanungin tungkol sa pagre-retrofit ng tulay, pinaliwanag din niya na sumailalim ito sa retrofitting dahil kailangang baguhin ang disenyo nito base sa in-upgrade na design code. Mula sa 1988 code ay ang 2015 design code na ang ginagamit, na ani ay nag-a-apply sa lahat ng tulay sa bansa. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon at assessment ng mga engineer mula sa Bureau of Design at Bureau of Construction mula sa Central Office para matiyak ang cause of failure ng istruktura. Kasalukuyan namang pinaghahanap ang driver ng truck na hindi pa nalolocate ng otoridad simula nang mangyari ang insidente. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Wala mang balak na humiling ng special session sa Pangulo, tiniyak ni Senate President Cheese Escudero na gugulong pa rin ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte alinsunod sa saligang batas. Nagsalita rin ito tungkol sa mga haka-hakang interesado raw itong pumalit kay Duterte bilang bise ng bansa. Narito ang ulat ni Kyle Bulyas. Tuloy na tuloy ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Yan ang tiniyak ni Senate President Cheese Escudero. Mauudlot lamang aniya ang paglilitis kung maglalabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema at ito ay kinatigan ng Senado. Ayon pa kay Escudero, wala siyang balak na humiling ng special session kay Pangulong Bongbong Marcos. Alinsunod umano ito sa saligang batas na sinasabing ang pagpapatawag ng sesyon sa gitna ng kanilang recess ay para lamang sa pag-aproba ng mga batas o urgent legislation. Hindi ito urgent legislation. At magsisinungaling ba tayo ng harapan na kunwari may urgent legislation pero ito naman talaga yung gagawin? Batay sa inisyal na timetable na inilabas ni Escudero, nakatakdang mag-convene ang Senado sa Hunyo 2 at sisimula naman ang paglilitis sa 30 ng Hulyo pagkatapos ng SONA ni Pangulong Marcos. Pero paglilinaw ni Escudero, ito ay tentative lamang at pagbobotohan pa ng mga senador ang mga pinal na detalye sa pagbabalik sesyon nila sa Hunyo. Binigyan din ng Senate President na kahit simulan ito sa Hunyo, walang magbabago kung tatawid ito sa 20th Congress. May prinsipyo sa batas na nagsasabing ano man ang sinimulan dapat tapusin. Hindi naman po pwede na porkit June 30 na para kaming grade 1, finish or not finish, pass your paper. So, June 30 na, hoy, desisyon na natin to. Acquitted ba o convicted? Hindi pa tapos magpresenta ng ebidensya ang prosecution at depensa? Ganun na agad? O, hoy, dahil hindi pa tapos, finish or not finish, dismiss na natin to.
Hindi naman po pwedeng ganon. Samantala, muli ring iginiit ni Escudero na wala siyang balak maupo bilang vice-presidente sakaling mapatalsik sa pwesto si VP Sara. Hindi dahil dala ng delikadesa at gayon din, dala ng personal na pananaw. Hindi ako interesado at hindi tamang tanggapin o kunin ko yan. O sino man para sa akin na may bahagi, may parte dito sa impeachment process kung yan nga ang kakalabasan. Dahil hindi nito mabibigyan ng maganda, tamang pangitain yung proseso ng impeachment. Ayon sa konstitusyon, ang susunod na vice-presidente ay kukunin mula sa Kongreso kung saan kailangan mag-nominate ng Pangulo ng papalit sa pwesto at pagbobotohan naman ito ng mayorya ng Kongreso. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay namang balita, magsisilbing kaagapay ng House Prosecution Panel ang binuong impeachment secretariat ng Kamara para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ilan sa mga responsibilidad na iaatang dito ay administratibong suporta, gayon din ang research at logistics. Magbabalita si Milky Regunan. Binuo na ng Kamara ang Impeachment Secretariat na magbibigay ng technical at administrative support sa 11-man House Prosecution Team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ito ay nakasaad sa Memorandum Order No. 19-1006 na inilabas ni House Secretary General Reginald Velasco. Ayon kay Velasco, mahalaga ang papel na gagampanan ng Impeachment Secretariat para magbigay ng mga kailangan logistical, research at documentation support sa House Prosecution Team. Ang Impeachment Secretariat ay bubuuin ng mga kinatawan mula sa Office of the Secretary General, Office of the Sergeant at Arms, Legislative Operations Department, Legal Affairs Department at yung pang mga relevant units ng Kamara. Sabi ni Velasco, magiging papel naman ito ang pamibigay ng plenary support, legal research, records management, stenographic transcription, information technology, security at administrative coordination. Ang mga ma-assign ng mga opisyal at empleyado ay susunod sa mahigpit na rules at ethical guidelines ng Kamara. At para matiyak ang accountability, sinabi ni Velasco, lahat ng personnel na ma-assign sa Senado ay ire-record ang kanilang attendance at may mga designated House Pass monitoring system. Dagdag pa ni Velasco, inactivate ng Impeachment Secretariat matapos ilabas ni Senate President Cheese Escudero ang proposed calendar sa impeachment trial ni VP Sara. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bilang kortesiya, nagpaabiso na sa isang liham si Senate President Cheese Escudero kina House Speaker Martin Romualdez at Vice President Sara Duterte sa mga magiging hakbang ng Senado kaugnay ng gagawing impeachment trial matapos ang session break ng Kongreso. Ang mga paghahanda ng Senado alamin sa ulat ni Raymond Dadpaas. Kapwa inabisuhan ni Senate President Francis Cheese Escudero sina House Speaker Martin Romualdez at Vice President Sara Duterte sa mga paghanda na ginagawa niya sa impeachment trial. Ang sulat ay may petsang February 25 kung saan sinabi ni Escudero na umaksyon na ito sa verified impeachment complaint na ipinadala ng Kamara de Representantes noong February 5. Alinsunod ito sa mga batas, rules at guidelines upang matiyak na maging maayos ang gagawing impeachment trial. Ipinag-utos na ni Escudero ang pagrepaso sa impeachment rules. Pinatitingnan na rin niya ang seating arrangement sa Senate Session Hall kung saan gaganapin ang impeachment trial. Pinatitiyak din ito ang seguridad ng Senado kasama ng proseso ng registration at designation ng lugar para sa panig ng prosecution, defense, media at lugar para sa mga bisita. Tiniyak nito ang transparency sa gagawin nilang trial. May improvement na din na ginagawa para sa internet connection, kuryente at pagbili ng mga bagong gamit at supplies kasama na ang robe na isusuot ng mga senador bilang mga judges sa impeachment trial. Ganon din ang kanilang pagkuha ng mga legal consultants at sistema ng e-filing system para sa mga pleadings, resolutions at orders. Nauna nang inilatag ni Escudero ang impeachment calendar simula sa kanilang pagbabalik ng sesyon sa June 2 na ma-refer ang articles of impeachment ng Senate plenary hanggang July 30 na inaasahang formal nang magsisimula ang impeachment trial laban kay Vice President
Sara Duterte. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, kalaboso ang isang dating empleyado ng First Family sa kasong pangungotong kapalit ng mapapangakong proyekto ng gobyerno. Ang sospek nagpakilala umano bilang undersecretary gamit ang picture nito kasama sina Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang report ni Edniel Parosa. Timbog sa mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group ang isang lalaking dating empleyado ng unang pamilya pero ngayon rumarakit na bilang fixer sa ilang pangako lamang na proyekto sa gobyerno. Arestado sa isang hotel sa Pasay City ang suspect na si Simeon Sander de la Cruz na ipinahuli mismo umano ng Office of the President sa pamamagitan ng Special Envoy for Transnational Crimes. Ayon kay CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III, nangongotong ng 3 to 5% na kickback si de la Cruz kapalit ng kontrata sa pamahalaan gaya ng infrastruktura at supplies. Kaya kami rin nananawagan din sa iba pang mga nilapitan itong tao to na baka kayo ay nakapagbayad ng down payment ng pera. You can file your complaints with us so that may chance na makabawi kayo ng mga pinigil sa kanya. Gamit ang litrato kasamang First Family, napapaniwala umano nito ang kanyang mga nabibiktima sa pamamagitan ng pagpapakilala bilang isang undersecretary. Daang milyong piso na rin umano ang nakukuha ni De La Cruz sa mga biktimang pawang nasa pribadong sektor. Bago sa kanya, naaresto rin ng CIDG ang isang gubernatorial candidate ng Guimaras makaraang magpakilala noon bilang kaanak ni First Lady Liza Araneta Marcos. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news sa mga motorista. Namumuro ang hanggang mahigit pisong rollback sa mga produktong petrolyo sa unang Martes ng Marso. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posibleng maglaro ng mula 90 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos ang tapyas presyo sa kada litro ng parehong gasolina at diesel, habang 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos naman ang maaring rollback sa kada litro ng kerosene. Sinabi ni Romero na resulta ito ng bumababang demand sa Korea dahil sa ibinababang tax benefits at progreso sa usaping tigil putukan ng Russia at Ukraine. Magandang balita naman para sa mga esports fans dahil magsisimula na ngayong araw ang inaabangang MPL Philippines Season 15. At sa unang araw pa lang, mainit na tapatan na agad ang matutunghayan sa bakbakan ng mga veterano sa Mobile Legends Bang Bang scene. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Opisyal nang magsisimula ngayong araw, February 28, ang Mobile Legends Bang Bang Professional League o MPL Philippines Season 15, kung saan kabilang sa inaabangan ang muling pagtatapat ng Twisted Minds Philippines at Aurora Gaming. Inaasahang magiging mainit ang labanan sa mid lane sa pagitan ni Salik Haji Imam at Kenneth Yue Tadeo. Bigyan namin sila ng magandang laban kasi ayun, papakita namin sila. Samantala, sisimula ng depensa ng World Champions na Onyx Philippines ang kanilang kampanya laban sa isang bagong bihis na TNC Pro Team. Sa pamumuno ng kababalik lang sa MPL Philippines na si Tristan Yawi Cabrera, target ng TNC ang bagong simula, habang sisikapin naman ng Onyx na patunayang sila pa rin ang pinakamalakas sa liga. Since last year pa kami, medyo okay yung chemistry namin kasi ilang buwan na eh. Kumbaga nauna pa ata kami mag-training sa iba. Tapos yun, yung addition ni Yawi sobrang ganda kasi nag-fit yung playstyle niya sa yung aggressiveness niya nag-fit sa team. Kaya maganda yung addition niya. Samantala, magtutuos naman sa second day ng kompetisyon ang dalawang kuponang naging world champions, Team Falcons at Team Liquid Philippines. Sa parehong araw, magtatagpo ng landas ang TNC at AP Bren sa labang nagtatampok ng mga batikan at bagong talento sa liga. Ang tingin ko abangan yung gugulatin namin sila kasi marami nagda-doubt sa amin eh. Ipapakita namin yung kung ano talaga kami. Yun lang. Isa sa mga pinakaabangang laban sa linggo ay ang tapatan ng Rora at Onyx. Matapos ang kanilang makasaysayang pagtatapos noong Season 14, sila na ngayon ang itinuturing na mukha ng MPL Philippines. Samantala,
Narito ang buong listahan ng mga tapatang dapat abangan sa Week 1 ng MPL Philippines Season 15. Para sa mga interesadong manood live, maaaring makabili ng ticket sa MPL Philippines website. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Toll increase sa NLEX, kasado na sa linggo. Sa MBC TV Global, ang pinakahuling balita sa kondisyon ni Pope Francis, alamin. Sa Showbiz Spotted, Robbie Domingo nakipag-ugnayan na sa NBI makaraang makatanggap ng banta mula sa isang netizen. At sa TNVS, viral na linyang okay na to sa social media. Sino nga ba ang nagpauso? Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Kapit lang mga motorista. Hindi lang init ng panahon kundi posibleng mag-init din ng ulo ang sasalubong sa maraming biyahero sa pagpasok ng Marso. Nakatakda kasing tumaas ang toll rates ng North Luzon Expressway simula sa araw ng Linggo, March 2. Ang kabuuan ng toll adjustments tinutukan ni Rovic Manuel. Ipatutupad na sa susunod na buwan, March 2, 2025, ang pagtataas ng toll rates sa NLEX o North Luzon Expressway base sa anunsyo ng NLEX Corporation. Ang NLEX Open System mula sa Balintawak hanggang Marilao, Bulacan ay tataas na ng 5 pesos para sa Class 1 na sasakyan, 13 pesos naman sa Class 2 at 15 pesos para sa Class 3 na mga sasakyan. Ang magiging bagong singil sa Open System ay 79 pesos para sa Class 1, 199 pesos sa Class 2 at 238 pesos naman sa Class 3 vehicles. Kabilang na rin dito ang Caloocan at Mindanao Avenue exits. Samantala ang mga motoristang babagtas naman mula sa Balintawak hanggang Santa Ines, Pampanga ay madaragdagan ng 57 pesos para sa Class 1, 142 pesos sa Class 2 at 171 pesos naman sa Class 3 vehicles. Dahil dito, ang magiging end-to-end toll ay magiging 416 pesos na para sa Class 1, 1,039 pesos sa Class 2 at 1,247 naman sa Class 3 na mga sasakyan. Ayon sa Toll Regulatory Board o TRB, ang naturang toll hike ay base umano sa petisyon noong 2022 na pagtataas ng rate na hindi na ipatupad noong taong 2023. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling nagdagdag ng supply ng bigas ang kadiwa ng Pangulo program sa tanggapan ng National Irrigation Administration sa Quezon City. Isang 18-wheeler truck na naglalaman ng 2,400 bags ng 10 kilos na bigas ang dumating sa tanggapan ng NIA na mula sa Region 2. Ngayong araw ng Biyernes ang schedule ng muling pagbebenta sa NIA ng 29 pesos per kilo ng bigas sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo program. Samantala epektibo naman bukas, March 1, ay tatakda na sa 49 pesos ang maximum SRP para sa kada kilo ng 5% broken imported rice mula sa kasalukuyang 50 pesos kada kilo. Isang malaking paninira sa pamahalaan. Ganito inilarawan ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo ang pagkalat ng fake news kaugnay ng naging pagdukot sa isang minor de edad na Chinese national sa Taguig City. Nagbabalik sa report na yan si Ednel Parosa. Pinag-aaralang kasuhan ng Philippine National Police ang mga nagkalat umano ng fake news kaugnay ng nangyaring kidnapping sa isang Chinese national sa Taguig kamakailan. Ayon kay Police Colonel Randolph Tuanyo, hepe ng PNP Public Information Office, tukoy na ng Anti-Cybercrime Group ang mga nagsabing nagbayad ng $20 million ransom sa mga otoridad. Gayon din ang mga nagdetalye ng kaso kahit noong live case pa o nagpapatuloy ang negosasyon sa kidnapping. Sa katunayan, pinakiusapan na umano ni ACG Director Police Brigadier General Bernard Yang ang ilang social media entity na i-take down ang mga peking balita bago pa man noon nabawi ang 14 anyos na bata Martes ng gabi.
Giit ni Tuanyo sa Campo Crame, malayo sa katotohanan ng mga ipinakalat na mga sangkot na halata ng manong paninira lamang sa pamahalaan. Malisyoso po ito na halatang-halata na gusto lamang siraan ng pamahalaan tungkol sa pagpapalabas ng fake news. Kinukonsider po natin ito na fake news sapagkat yung mga detalye ng mga nireport po nila noong mga unang araw nung mawala po yung bata ay malayo po sa katotohanan. Samantala, nagkaroon ng command conference sa Camp Crame kung saan ipinag-utos ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang pagpapaigting pa ng operasyon kontra sa mga sindikato, mga natitira pang impluwensya ng Pogo at loose firearms, 75 araw bago ang halalan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating ulat panahon ngayong Biyernes, easterlies na ang dominanteng weather system sa bansa. Kasunod ang bahagyang paghina ng hanging amihan. Asahan ng makulimlim na panahon na may kalat-kalat na thunderstorms sa buong Mindanao, northern at eastern Samar, gayon din sa southern section ng Leyte. Posible rin ang tsansa ng isolated rains at thunderstorms. Epekto ng mainit na easterly sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, lalo na sa hapon at sa gabi. Habang limitado na lamang ang bugso ng amihan sa northern at central Luzon, makakaranas ng makulimlim na kalangitan na may mahihinang pag-ulan ang Cagayan Valley, Ilocos Region, gayon din ang Cordillera. Over the weekend, tinataya na magiging mainit at maaliwalas ang panahon dito sa Metro Manila, Visayas at Mindanao, bunsod pa rin ng easterlies. Pero magbaon pa rin ang payong dahil sa tsansa ng pulupulong pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi. Matapos naman ang 2 linggong pananatili ng Santo Papa sa ospital, ay muling bumuti ang kanyang kalagayan kung saan nagagawa na nitong magtrabaho sa kabila ng kinakaharap nitong kondisyon. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Iniulat ng Vatican News nitong umaga na muling bumuti ang kalagayan ng 88-year-old Pontiff na si Pope Francis sa kalawang sunod na pagkakataon. Ayon sa report, nagagawa na rin ng Supreme Pontiff na makapagtrabaho habang sumasailalim sa isang respiratory physiotherapy para sa kanyang paghinga. Ngunit pagtitiyak ng mga doktor, nananatili pa rin itong nasa kritikal na kondisyon at pagpapatuloy pa rin ang kanyang pagpapagaling para sa kanyang prognosis. Samantala, isang pagsabog naman ang naganap sa kalagitnaan ng isang rally na isinagawa ng M23 rebels sa lungsod ng Bukavu, Eastern Congo. Ayon sa ulat, aabot sa 11 katao ang nasawi at 65 naman ang sugatan mula sa nangyaring insidente. Isinisisi naman ang lider ng rebeldeng grupo ang nangyaring pagsabog sa pangulo ng kanilang bansa na mariin din naman itong itinanggi. Dahil dito, mas umigting pa ang kaguluhan sa lugar matapos ang halos 3 dekadang hidwaan na nagugat pa mula sa naganap na genocide sa Rwanda noong 1994. Sa iba pang balita, tinupok naman na isang may tuturing na large-scale wildfire ang nasa 600 ektarya ng lupa na sumiklab sa Ofunato City, Northern Japan. Ayon sa mga otoridad, mahigit 2,000 katawang inilikas at tinatayang nasa mahigit 80 gusali naman ang nadamay mula sa nangyaring sunog. Habang isa naman ang napaulat na nasawi mula sa natagpo ang sunog na bangkay at kasalukuyang inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng naturang biktima. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Agad inaksyonan ng TV host na si Robbie Domingo ang natanggap na banta mula sa isang troll account kamakailan. Si Robbie idinulog ang issue sa National Bureau of Investigation at nagpaalala sa netizens na maging responsable mapa-online o offline. Narito ang report. Dumulog sa National Bureau of Investigation o NBI ang TV host na si Robbie Domingo. Kasunod ito ng natanggap na banta mula sa isang netizen na handa raw na i-bash siya oras na i-match o ipares niya sina Donnie Pangilinan at Catherine Bernardo na kasama ngayon ni Robbie sa isang reality competition show. Dito, ibinahagi ng TV host ang 3 bagay na kanyang natutunan sa ahensya.
at nagpaalalang sana'y magsilbi itong aral na maging responsable sa mga aksyon mapa-online man o offline. Samantala, pagpabahagi pa ni Robbie, hindi siya kundi ang naturang troll account ang nagbura ng pagbabanta sa comment section ng nauna niyang post. Nakatanggap na rin ayan ng mensahe ang TV host mula sa ka-Love team ni Donnie na si Bel Mariano at tiniyak na hindi ito gagawin ng kanyang mga tunay na tagahanga. Sa naging hakbang na ito, nakatanggap din ng suporta si Robbie mula sa kanyang mga kasamahan sa industriya. Habang may ilang netizens naman ang nagpahayag na sana raw ay ganito rin ang maging aksyon o kasmooth ang proseso para sa mga ordinaryong mamamayan na maghahain ng reklamo. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. Sa Bakit Ikaw DZRH Election Series, One Rider Party List Representative Bonifacio Bosita suportado na gawing shared ang bike lanes. Sa MBC TV Sports, low-seeded team na Galleries Tower ginulat ang PVL community sa kanilang 4-set upset victory laban sa Signal HD Spikers. At sa Showbiz Spotted NCIP, tumaas ang kilay sa umano'y demeaning gestures ng social media personality na si Diwata habang nakasuot ng indigenous attire. Lahat ng yan at iba pa sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Kung mabibigyan ng pwesto sa Senado, isa sa mga isusulong ni Congressman Bonifacio Bosita ang pagbubukas ng motorcycle lanes. Suportado rin ito ang ideya ng shared bike lanes at pag-adjust sa office hours ng mga ahensya ng pamahalaan upang labanan ang matinding traffic. Ang Bakit Ikaw exclusive interview kay Congressman Bosita tinutukan ni Wina Hesoro. Planong isulong ni Congressman Bonifacio Bosita na bigyan ng sariling lane ang mga motorcycles. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm elections, sinabi ng tumatakbong senador na kinakailangang maisaayos ang public transportation sa bansa. Aniya, isa sa nakikita niyang solusyon sa malalang traffic ay ang pagkakaroon ng motorcycle lanes. Ito yung long-term program na po, yung maisaayos yung public transportation. Tama-tama lang nabigyan ng sariling lane ang motorcycles. Ibig sabihin po, para hindi na sila singit ng singit. Yung po ay pinabase ko po sa available lanes and number of vehicles. Wala kang babaguhin. Iaayos mo lamang. At the same time, sa Ma'am El, marireduce, hindi man totally mawala yung aksidente, marireduce yung aksidente. Naniniwala si Bosita sa isinusulong ngayon na baguhin ang office hours ng mga government agencies para maibsan ang traffic sa Metro Manila. Kikita ko, mukhang tama naman na yung pong oras ng pasok, pubukas ng government agency, i-adjust. Baguhin. Ako po'y naniniwala doon. Siyempre po, Ma'am El, pag in-adjust mo yan, mababago yung volume of vehicles. Nasa plano rin niyang magkaroon na lamang ng window hours para sa gumagamit ng bikers lane. Kung papansinin po ninyo yung bicycle lane, Ayan, motorcycle lane. Oo. Parang walang gumagamit, mas malaking oras po na halos walang dumadaan Yes, Kaya kung sasang-ayon ang nakararami, siyempre ayaw ko naman maging diktador at wala naman tayo sa posisyon para magdikta. Ang isang nakikita ko po dyan, Sir Deo, is magkaroon ng window hours lang para sa bikers na kung saan mapag-aralan na yung malaking oras na nasasayang ito maidagdag, mai-allocate sa motorcycle riders. Samantala, nilinaw ni Bosita na hindi niya kinukwestiyon ang Transport Modernization Program at ang kanyang kinukwestiyon lamang ay ang maling pagpapatupad nito. Hindi natin kino-question ang modernization program. Ang tahasan natin kino-question at pinagsisigawan po natin ang hinaing ng marami nating mga kababayan, yung maling pagpapatupad ng modernization program. Ang dami ng nabiling imported vehicles. Ayan. Mahinang klase. Malaki ang target amount per day. Gumagapang na ang mga drivers, hindi pa kumikita. So matotal po, ang dami ng nakajunk
na modernized vehicles kuno na napakahinang klase, Sir Deo. Ano Ayon kay Busita, dapat maipatupad ng tama ang modernization program at naniniwala siyang hindi dapat i-phase out ang mga pampasaherong jeep. Huwag i-phase out ang mga pampaserong jeep natin. Bakit po? Ma'am El, kung mahina naman ang inikita mo, bakit nag-interest ka pang mag-aircon? Tama mo, hindi kailangan ng mga kababayan nating naka-aircon dahil itataas mo naman ang pamasahe. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, patay naman ang isang lalaki matapos itong madaganan ng poste sa Davao City. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao City. Patay ang isang lalaki matapos natamaan at nadaganan ng poste nang mawala ng preno ang isang truck sa kilometro 11 sa Davao City pasado alas 3:30 ng hapon, Pebrero 26, 2025. Kinilala ang biktima na si alias Ariel, 54 anyos, nakatira sa nabanggit na lugar. Sa investigasyon ng kapulisan, habang binabaybay ng truck ang pababang bahagi ng kalsada, napansin ng driver na si alias Rene na hindi kumagat ang preno. Kaya nagdesisyon ng driver ng truck na ibangga na lang sa simentadong poste, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakatayo ang biktima kaya natamaan ito at nadaganan sa poste. Patay on the spot ang biktima dahil sa bigat na simentadong poste na tumama sa kanya. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Sasa Police Station 4 ang driver ng truck para sa wastong disposasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay ang isang 51 anyos na kagawad ng barangay matapos pagbabarilin ng hindi pa nakilalang sospek sa sitio proper, Barangay Dulis, Bayan ng Calatrava, Negros Occidental. Ayon kay Police Captain Wilfredo Binuman, hepe ng Calatrava PNP, ang biktima kinilala na si Jomari de la Cruz, residente ng nasabing lugar. Dagdag pa ni Binuman, habang nasa motorsiklo si de la Cruz nang bigla na lamang nalapitan ng sospek at pinagbabarel ng 5 bisis na ikinasawi nito. Ang biktimang mayroong tama sa ulo at likurang bahagi ng kanyang katawan. Inaalam pa sa ngayon ng kapulisan kung ano ang motibo hinggil sa nasabing krimen. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 2 katao ang napaulat na nagbigti sa kanilang mga sarili sa magkahiwalay na lugar sa Bataan. Unang napaulat ng pagbibigti sa bayan ng Orani sa Sitio Alicabok, Barangay Bayan, alas 7:30 ng umaga kahapon. Kinilala ni Police Major Francis Jimenez ang biktima na nagbigti na si Mar A. Suing Tadeo, 39, may asawa residente na nabanggit na barangay. Sa investigasyon, nadiskubre ito ng kanyang 19 anyos na anak na nakabigti sa mga bakal ng traces gamit ang nylon cord sa kanyang leeg. Agad itong humingi ng tulong sa kanilang mga kamag-anak at dinala nila sa Orani District Hospital, subalit idiniklarang wala ng buhay ni Doktora Camille Uy. Ayon sa pamilya ng biktima, ilang beses nang nagpahayag ito ng huli ng intensyon na magbigti at magpapakamatay tuwing ito'y nalalasing. Sumunod na nadiskubreng nagbigti itong si Benjamin Di Donaldo Jr., walang asawa, edad 30 anyos, na nadiskubreng nakabigti sa loob ng kanyang tahanan alas 12:30 kahapon ng hapon sa Barangay Kataning, Hermosa. Nabatid na bago ito nadiskubreng nakakalanghap umano ng masamang amoy ang mga kapitbahay nito sa lugar. Kinatok ito at nang walang sumasagot at pilit nilang buksan dito na nadiskubring nakabigti ito sa kanyang silid ang biktima na hinihinalang ilang araw na din itong patay bago nadiskubre. Naniniwala naman ang mga kaanak ng dalawang nagbigti na walang foul play sa kanilang pagpakamatay kaya hindi na nila ito pinautopsy. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Hindi pa nga tayo nakaka-move on sa nauusong linya sa social media na sobrang Latina, may bago na namang patok online. Nahuli kasi ng video vlogger at ina ng aktor na si Miguel Tan Felix na si Mommy Grace ang kiliti ng netizens dahil sa kanyang kakaibang tagline. Okay rin ba sa inyo ang sikat na linya ni Mommy Grace? Malalaman natin yan sa trending report ni Dustin Bayog. Okay na to. 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 Sinong hindi maaaliw sa linyang ito ng food vlogger at mami ng aktor na si Miguel Tan Felix na si Mommy Grace Tan Felix? Hindi kasi nawawala ang linyang ito sa kada cooking episode ni Mommy Grace, bukod sa pagpapatakam nito sa netizens na kanyang mga nilulutong pagkain. Ang short line na ito ay hindi nakaligtas sa malikot at funny minds ng mga netizens. Ginawan kasi ng iba't ibang parody videos ang okay na to ni Mommy Grace. Tulad na lamang ito na kahit heartbroken ka, pero fan ka naman ni Mommy Grace. Okay na to? Tara na. Habang tila'y na-apply sa pagkain ng kaunti, ang peg ng isang content creator na ito. Okay na to. Giniling. Okay na rin to. Okay na to. At hugot naman ng isang employee na ito ay tila magtrabaho na nanaayon sa sahod. Okay na to. Pati ang senador na si Risa Hontiveros ay nakisakay na rin sa trend. Okay na to. Okay na to. Okay na to. Ang TikTok account ni Mommy Grace ay umabot na sa 1.2 million likes na mahigit 100,000 followers habang 2.7 million naman siya sa Facebook. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, secured na ang pwesto ng Galleries Tower High Risers at Creamline Cool Smashers sa quarterfinals ng PVL All-Filipino Conference. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Pasok na sa PVL All-Filipino Conference Quarterfinals ang Galleries Tower High Risers at Creamline Cool Smashers matapos talunin ang kalaban sa qualifying round noong Webes sa PhilSports Arena. Nagtala ng malaking upset ang High Risers laban sa number 3 Signal with 25-17 sa first set, 25-22 sa second. Bagamat natalo sa 19-25 na third set, agad naman itong bumawi at sinelyuhan ng panalo at 25-19. Pinangunahan ni Isa Jimenez ang Galleries na may 23 points, habang nag-ambag si Franz Ronquillo ng 20 points. Samantala, pinatunayan naman ng top-ranked Creamline ang kanilang lakas matapos masweep ang NX LED. Nanguna si Bea De Leon para sa Cool Smashers na may 12 points, kabilang ang 5 blocks at isang ace. Hindi rin nagpauli sa scoring si Kiara Permentilla with 14 points. Sunod na makakaharap ng Galleries ang mananalo sa laban ng Akari at Farm Fresh, habang makikipagharap naman ang Creamline sa magwawagi sa play-in Pool B. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli na namang usap-usapan online ang online personality at negosyanteng si Diwata. Pero sa pagkakataong ito, dahil naman sa umano'y pagiging insensitive at demeaning gestures ng vlogger habang nakasuot ng isang traditional attire. Narito ang report. Hindi na gustuhan ng National Commission on Indigenous People o NCIP ang ginawa ng vlogger at negosyanteng si Diwata sa isa nitong video noong bumisita sa Baguio kamakailan para sa Panagbanga Festival. Hindi natin makumpleto ang ating pagpunta dito kung hindi tayo makapagsuot ng Igorot costume, kaya naman. Ang NCIP, tinawag na insensitive at mariing kinundena ang umano'y demeaning act ng online personality at fourth nominee ng Vendors Party List habang nakasuot ng traditional Cordillera attire na pinaparentahan doon sa mga turista. Hindi rin anya tama ang pagtawag nitong costume sa katutubong kasuotan.
Ang naturang ahensya na nangangalaga sa kapakanan ng indigenous cultural community sa Cordillera, inihayag na ang naging aksyon o portrayal ni Diwata na napanood sa naturang video ay hindi sumasalamin sa values, beliefs at kultura ng mga katutubo roon. Bagamat nauunawaan daw nila na maaaring wala namang intensyon si Diwata na maliitin ang mga ICC at IPs ng Cordillera, ay marapat pa ring iwasto ang ganitong misconception sa mga katutubo. Kaugnay niyan, layon anya ng NCIP na lalong paigtingin ang ipinatutupad na guidelines pagdating sa paggamit o pagsusuot ng cultural materials, gayon din ang wastong cultural expressions. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosme ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po mga balitang nakalap namin ngayong araw ng Biyernes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli sa darating na Lunes para sa mga balitang makabuluhan ng mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.